Ang mundo ng pagpapatawa at aliwan sa telebisyon ay puno ng mga bida na hindi lamang nagbibigay ng tawa, kundi nagtataglay ng sariling kwento. Minsan mas komplikado kaysa sa mga karakter na kanilang ginagampanan. Isa sa mga prominenteng personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas ay si Super Tekla. Ang komedyanteng kilala sa makulay na entablado, palabas sa telebisyon at sa likod ng kanyang malakas na persona ay may malalim na karanasan sa buhay. Si Super Tekla sa tunay na buhay ay si Romeo Librada ay pinanganak noong 13 ng Enero 1982 sa Pigkawayan, Cotabato. Lumaki siya sa gitna ng tribong Manobo at sa murang edad ay naulila sa kanyang ina. Pagkatapos ay inalagaan ng kanyang lolo hanggang sa kanyang lolo rin ay pumanaw. Dahil dito, napilitan siyang magtrabaho mula sa kabataan upang suportahan ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos siya ng high school. Nang lumipat siya sa Maynila, nagtrabaho siya sa iba't ibang mababang trabaho bilang construction worker, janitor at madalas siyang nagpasyang mag-gimmick sa mga mall. Sa isa sa mga mall na iyon, madalas siyang tumula sa videoke at doon nila siya napansin ng dalawang bakla na tila naging fairy godmothers. Dahil sa pagkanta niya, dinala siya sa comedy bar at doon na siya nagsimulang maging stand-up comedian. Sa mga bar na iyon, unti-unti niyang natuklasan na hindi lamang sa pagkanta siya may talento kundi pati sa pagpapatawa. At dito, bunga ng kanyang pagiging madiskarte na buong karakter na si Tekla. Sa kanyang unang pagtatangka bilang komedyante, sinubukan niyang gawing mas tradisyonal na lalaking persona ang ngunit ayon sa kanya, hindi gaanong tumatatak sa madla. Kaya nagbihis siya bilang babae sa entablado at dito umusbong ang kanyang karakter na Super Tekla. Hindi rin niya agad naisip na magiging destiny niya ang ganitong anyo. Pero nang tinanggap niya ito at ginamit bilang karakter, doon lumutang kanyang talento. Habang nagtatrabaho sa comedy bar, nagkaroon din siya ng mentor sa katauhan ni Chocolate, isang kilalang komedyante. Kasama siyang nagig sa isang bar sa loob ng 5 taon. Ito'y nagbibigay din sa kanyang tiyaga at ang kanyang pagnanais na matuto. Hindi lamang siya nagtatangkang patawanin ng publiko kundi pinapanday niya ang timing, bitaw at pagiging komedyante mula sa karanasan. Marahil isa sa mga pinakatinatanong tungkol kay Super Tekla ay ang kanyang kasarian. Sa entablado, madalas siyang magbihis bilang babae, gumanap ng drag-like persona ngunit sa totoong buhay, malinaw siyang nagsabi na siya isang lalaki at straight. Sa isang panayam, sinabi niya na ang kanyang pagtatanghal bilang babae isang diskarte para makilala sa industriya. Ina-adapt niya lang daw ito at kailangan niyang maging madiskarte dito. Sa kanyang personal na buhay, mayroon siyang 3 anak. Isa sa mga anak niya ay ang anak niya kay Irene Gonzalez na kung minsan ay tinutukoy bilang dati niyang misis. Sa kabila ng mga anyong katauhan sa entablado, sa totoong buhay pinakita niya ang kanyang pagiging ama, isang bahagi ng kanyang buhay na malalim at may pananagutan. Ang daan ni Super Tekla sa kasikatan niya hindi naging madali, ngunit puno ng mga sandali ng oportunidad at sakripisyo. Noong 2016, lumabas siya sa GMA game show na Wawawin bilang contestant at doon napansin siya ni Willie Revillame. Dahil sa kanyang likas na sense of humor at natatanging persona, nakuha niya ang tiwala at kalaunan ay naging co-host sa nasabing programa. Hindi ito naging permanenteng yugto dahil noong 2017 ay may mga ulat na tinanggal siya ni Willie Revillame sa Wawawin. May mga akusasyon tungkol sa kanyang pagkakadelay, kalagayan sa personal na bisyo tulad ng pagsusugal at iba pa. Hindi naglaon, nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng sarili niyang palabas. Kasama si Bubay, inilunsad nila ang The Bubay and Tekla Show na unang sumikat sa YouTube at kalaunan ay napunta sa GMA Network noong Enero 2019. Ang palabas ay pinaghalo ng comedy skits, live musical performances, interviews at iba pa na nagpatingkad sa katangian ni Super Tekla bilang versatile na host at komedyante. Bukod sa kanyang palabas sa telebisyon, lumahok din siya sa iba't ibang proyekto. Gumanap siya sa teleserye, kabilang ang I Will Always Love You noong 2017 kung saan siya ay naging bahagi ng isang mahalagang karakter. Nagkaroon din siya ng pelikula, ang Kiko and Lala noong 2019 kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa scripted comedy. Hindi naging madalian ang tagumpay ni Super Tekla kasama sa pag-akyat niya sa tuktok ang mga unos ng kontrobersiya at pagkakamali. Isa sa mga pinakamalaking issues na hinarap niya ay ang akusasyon ng sexual na pang-abuso mula sa kanyang live-in partner na si Michelle Lor Balaag. Ayon sa reklamo, pilit daw siyang pinipilit makipagtalik sa kabila ng hindi magandang kalagayan ng babae at may pagkakataon na hindi niya sila binibigyan ng pera sa pagkain kapag tumanggi. Nagkaroon ng video sa programa ni Raffy Tulfo na nagpakita ng tensyon sa pagitan nila ni Michelle at humarap ang kampo ni Super Tekla na pilit umano itong inaayos at planted ang ilang bahagi ng video ayon sa kanyang manager.
Sinabi rin ng kanyang kampo na mahal niya si Michelle at ang kanyang pamilya at binigyang diin na hindi raw niya sila pinapabayaan. Bilang suporta, tumayo si Donita Knows, matalik niyang kaibigan at ang co-host niyang si Bubay para ipagtanggol siya. Ayon kay Donita, hindi totoo ang pananaw ng ilang alegasyon at marami sa mga pinaghihinalaang problema ay na-misinterpret o na-exaggerate. May iba pang bahagi ng kontrobersiya na nauugnay sa kanyang mga dating bisyo. Tatanggapin niya na may mga panahong nagkamali siya sa buhay. Noong 2017, may mga ulat na sinuspende o inalis siya sa Wawawin dahil sa kanyang malakas na pagsusugal sa kasino at iba pang ugali. Sa panayam naman noong 2019, ipinangako niya na hindi na niya babalikan ang ganitong buhay. Isang pagbabago para hindi na maulit ang pagkakamali ng nakaraan. Habang dumaraan ang mga pagsubok, malinaw na may hangarin sa Super Tekla na magbago. Hindi lamang niya tinanggap ang kanyang entabladong persona bilang isang paraan ng pagkilala, ngunit ginamit niya rin ang karanasang ito upang mapalago ang sarili niya bilang isang entertainer. Noong Pebrero 2025, muling nagbigay siya ng paglilinaw tungkol sa kanyang kasarian. Ayon sa kanya, ang gay persona ay bahagi lamang ng kanyang karakter sa entablado at hindi sumasalamin sa kanyang tunay na pagkatao. Sa kabila ng mga kontrobersiya, hindi bumitaw ang kanyang karera. Ang The Bubay and Tekla Show ay patuloy na tumatanggap ng suporta ng mga tagahanga. Sa mga pagkakataon ng krisis, lumalabas ang kanyang dedikasyon hindi lamang sa pagiging host kundi sa pagiging ama kasama ng pag-aalaga sa kanyang mga anak. May mga pagkakataon din na siya ay nagsalita tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan sa pamilya, ang pagnanais na bumuo ng sarili niyang pamilya at ang pangarap na maging recording artist kasama ang pagiging ama sa kabila ng pagsubok. May mga balita kamakailan na ang The Bubay and Tekla Show ay maaaring may pahinga o pagbabago ng time slot. Ayon sa ilang artikulo, may pag-rotate sa programming ng GMA at maaaring ding magkaroon ng reformat ng palabas. Sa kabila ng haka-haka, ang tindi ng suporta mula sa fans at ang dedikasyon ni Tekla sa kanyang craft ay nananatiling buhay. Tila ang hiatus ay maaaring bahagi ng normal na siklo ng isang palabas. Bukod sa T-Bats, patuloy si Super Tekla sa pagbuo ng kanyang sarili bilang isang entertainer. Sa kanyang mga panayam, makikita na malalim ang kanyang pagninilay sa nakaraan. Sinisikap niyang huwag bumalik sa mga bisyo na minsan gumulo sa kanya at inuuna ang responsibilidad niya bilang ama at tagapagtaguyod ng pamilya. Nariyan din ang patuloy na pakikipag-collaborate niya sa iba pang mga personalidad sa industriya at ang paggamit ng kanyang boses para lumikha ng positibong impresyon sa publiko. Ang kanyang pagpapakilala ng kanyang tunay na pagkatao hindi lamang bilang Super Tekla sa stage, kundi bilang Romeo Librada sa totoong buhay, ay tila isang pahayag na ang kanyang tagumpay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong naniniwala sa kanya. Ang kwento ni Super Tekla hindi lamang simpleng kwento ng isang komedyante na nagtagumpay sa entablado. Ito ay kwento ng pagkilala sa sarili, ang pakikibaka sa mga personal na demonyo at ng pagbabago. Mula sa isang batang lumaki sa kakulangan at pagiging ulila hanggang sa pagiging isa sa mga pinakasikat na host sa telebisyon, ipinakita niya ang pagiging tunay sa sarili. Kasama ng mga kahinaan at nakaraan ay maaaring maging daan ng inspirasyon para sa iba. Ang mga kontrobersiya at pagsubok ay bahagi ng kanyang paglalakbay, ngunit hindi nito winakasan ang kanyang pangarap. Sa halip, pinatibay niya ang kanyang sarili at itinulak ang kanyang sarili upang maging mas mabuting tao, hindi lamang para sa entablado, kundi para sa pamilya at sa mga taong nanonood at naniniwala sa kanya. Sa huli, ang kwento ni Super Tekla ay patuloy na ang komedya ay maaaring maging higit pa sa tawanan. Ito ay salamin ng buhay, ng pag-asa at ng patuloy na paghakbang kahit sa gitna ng hamon.